Binabasa ko pa naman kayo. Tapos, dapat tinanong nyo man lang ako, sasagutin ko naman kayo. Kung ano-ano yung mga naisusulat. Anak ng bakang dalaga. Grabe talaga kayo. Tapos, ito yung huli. Yung huli at viral. Ito pong dating artista o artista pa ba ngayon? Si Pinky Amador. Pinuntahan ang aming tindahan doon sa airport. Tapos parang ang dating kunwari kakain siya, bibili siya, tapos kunya, fake news. So in other words, ito ay pag-atake sa atin kahit na siya mismo. Mukha naman siyang matalino, no? Mukha naman siyang matalino, pero mukha hindi niya rin naiintindihan itong pinag-uusapan natin. O kaya kung narinig man niya ang ating paliwanag, hindi naman niya uunawain sapagkat may mga taong ganun nakakarinig, nakakabasa, nakakapanood, nakakakita pero hindi makaunawa o ayaw umunawa. May mga ganun. Alam niyo ginawa po niya, ginawa niya ganun tapos nag-viral. Alam niyo kung sino ang sinaktan niyo doon na Ma'am Pinky? Kung sino ang sinaktan niyo? Ano po? Hindi po ako. Kahit papaano, alam niyo yung sa airport na yun, medyo maganda ang benta nun Sa totoo lang. Sa totoo lang, opo. Medyo maganda po benta nun. Anong ang sinaktan niyo kung sino? Yung mismong mga tao na nagtatrabaho doon. Yung amin pong mga kapwa-empleyado doon. Opo. Itong si actress Pinky Amador at saka si Katon Ying Tiberna, umiinit ang patutsada. Umiinit ang patutsada ng dalawang ito. Ang pinagmulan lang yan mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin yung ginawa ni Tunying Taberna kasi. Si Tunying Taberna at saka si Jerry Baha dun sa programa nila sa DCRH ba yun? O programa nila, sinabi nila na, ito pa lang si Risa Hontiveros. Grabe, 3 billion pa lang insertions nito. At sa 3 billion na insertions nito, 700 million ang flood control. Yun, insertions. Kaya, parang sinasabi nila na huwag magmalinis si Risa kasi si Risa mismo ay sangkot din sa mga insertions. Ay nilinaw na ito ni Senadora Risa hindi insertions yung ginawa niya. Hindi nga siya pumirma sa BICAM Hindi nga siya bumoto sa budget ng 2025. Kung bumoto siya sa 2025 budget, kung nanginabang siya sa insertions, kung mayroon siyang insertions, di dapat buboto siya doon. Kasi nakakaano naman, parang hipokrito ka na nanginabang ka sa insertions, marami kang insertions, marami kang siningit sa BICAM, tapos hindi ka pipirma, tapos hindi ka boboto pabor sa budget. Nilinaw ni Risa Hontiveros na hindi siya pumirma sa BICAM report. Pangalawa, hindi siya bumoto para sa 2025 budget. Kaya malinaw, hindi siya sang-ayon, hindi siya sangkot doon sa mga controversial na insertion sa BICAM. Pero nilinaw ni Risa Hontiveros, mayroon talagang mga projects siya na doon sa deliberation ng Senado mismo, sa plenary ng Senado, mayroon siya dong mga projects na prinopose. Amendments ang tawag doon. Hindi naman insertions yun. Saka hindi patago yun. Open nga sa lahat ng miyembro ng Senado. Lilinaw na yun ni Risa Hontiveros. Parang kinurek na yung mga parang insinuations o paninira ni Tunying Taberna. Ay itong si Pinky Amador napunta doon sa airport o kung saan yon. Kasi pag dumadaan sa airport, nakikita ko rin yung Katunyings, yung may mga doon, ensaymada, kung ano-ano. Pero hindi naman ako bumibili doon. Hindi ko alam kung masarap yun. Itong si Pinky Amador pumunta doon, tapos lumapit. Sabi niya, bibili sana ako ng fake news. Napanood niyo ba yun? Napanood niyo yung video na yun? Pinky Amador. Bibili sana ako ng fake news. O yun. Ay napikon si Tunying Taberna. Sinagot si Pinky Amador. Ang sagot ni
ang sagot ni Tunying Taberna, sabi ni Tunying Taberna, Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin. Pero try nyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Malutong na mura. Yun ang yun yung gusto niyang gamitin na term, malutong na mura. Tikman mo daw, try mo daw yung malutong na mura. Ibig sabihin, gustong sagutin ng malutong na mura ni Tunying Taberna si Pinky Amador, pero dinaan niya lang sa mga play of words. Sabi niya, Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin, pero try niyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Anyway, ito kasing si Tunying Taberna, ano to? Mag-isip-isip naman kasi siya ng mga ginagawa niya. Ano yan inaano ito ni Tunying Taberna, yung sa dami naman ng pwede niyang banggitin, ang dami naman dong may mga budget, Ang dami yun, may mga nakalista yun, halos kumpleto yung mga senador doon sa listahan niya ng mga budget. Tapos ang talagang binanggit niya, sininggle out niya ay si Risa Hontiveros. So anong ibig niyang sabihin? Di ba? Talagang malinaw, demolition job kay Risa 'yon. Gusto niyang siraan si Risa Hontiveros. Ay siyempre, yung mga supporters ni Risa na siyempre mapuprostrate. Bakit si Risa ang gusto mong sinisingle out mo? Anong ibig mong sabihin? Na si Risa Hontiveros ay pasimuno ng mga insertions katulad nila Chis Escudero, tulad nila Jinggoy at nila Joel Villanueva. Parang ganun yung ini-insinuate ni Tunying Taberna. Kaya siyempre, yung mga supporters ni Risa tulad ni Pinky Amador ay talagang magre-react din. Anyway, abangan natin ang susunod dyan na kabanata. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.